Mindanao. Inihahandog po sa atin ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna at pagsisikap ng DepEd ICTS at EdTech Unit. Inihahandog po sa atin, narito ang DepEd Online, ang ating Itulay Online Tutorial. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kasama niyo pa rin po sa ating bagong taong panuruan, school year 2021-2022 na po tayo para po sa ating online tutorial. Namiss ko po kayo. Namiss nyo ba ang ating klase sa Filipino? Naku, mukhang may mga bago na tayong mag-aaral sa ating klase sa Filipino para sa araw na ito. At yung mga dati pa rin natin na mga mag-aaral na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin, ay binabati din natin syempre yung mga teachers natin, mga administrators, nakasama po natin. Sa hapon na po ito, tayo po ay nasa asignatura ng Filipino para sa Baitang 8 at tayo po ay tatalakay ng unang quarter. Naku, unang quarter pa lang. Naku, medyo matindi na ang talakay ang gagawin natin dahil wala tayong papalagpasing panahon. Sa ating unang linggo, may kinalaman sa karunungang bayan at paghahambing. Pero bago ang lahat, dahil first day of classes natin, unang araw ng klase natin at unang linggo natin sa pagbubukas ng ating pasukan, nais ko muna kayong kumustahin. Kumusta na ba kayo? Pa-comment naman sa ating comment section yung saan kayo nanonood o kung anong school kayo galing para mabati natin kayo. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa mga hindi pa nakakakilala. Ako si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Kasama ninyo para sa Filipino 8 tuwing Miyerkules. Ipapaalala ko 2:20 o 2:20 hanggang 3:00 ng hapon. At kung napapansin nyo sa screen natin, merong question mark, di ba? Nakasama si Tutor Ronel. So mamaya may surprise ako sa inyo kung sino yung bago nating makakasama para sa ating klase sa Filipino para sa Baitang 8. Excited na ba kayo? Naku, ako kasi napaka-excited o nasasabik na para sa mga gagawin natin sa bagong school year natin o taong panuruan natin, 2021-2022. Kaya kung handa ka daw, pakipusuan naman yung ating comment section. Gawin natin interactive, lalo na unang session natin ito. Kaya batiin muna natin yung mga nasa comment section natin sa Facebook at YouTube, may mga nanonood at sumusubaybay sa atin. Hello sa iyo, Emeline Samonte mula sa Lubao East District, kay Baby Princess. Hello din. Ayan, kay Mark Isabel. Mukhang mga bago mga students natin Okay, paki-share at bahagi na sa inyo mga kaklase. Alam ko may mga group kayo, may mga group chat kayo. Paki-share na yung ating live para lahat tayo ay masayang matututo, magkakasama dito sa ating klase sa Filipino. Hello din sa iyo, Jamie Salviejo, Mark Isabelo. Ayan. Hello din kay Gabriel Kirubin ng Novaliches High School, SDOQC. Hello po kay Daisy. Ayan, ang dami nating viewers, mga early bird natin ito. Mark Isabelo, pumuso na. Gabriel, Arimol, Aslam, ang unique ng pangalan mo Ayan, hello po sa inyong lahat. Kay Daisy, shout out daw sa Rafael Ocado Baliti Sur Elementary School. Advisor po, Sir Cipriano Arenas. Hello po sa inyo, pati kay Last Justin Rain Gonzalez. Nagagalak po ako na makasama kayo sa ating klase sa Filipino ngayong araw. At dahil unang sesyon natin para sa ating unang quarter sa hapon na ito, nais ko munang ibigay sa inyo yung pinakabalangkas ng ating kukuning kurso o programa para sa unang quarter, nang sa gayon pwede nyo nang tignan yung mga gusto nyo mapanood na episode. Pwede nyo nang planuhin paano ninyo gagamitin ng ating Itulay online tutorial bilang suplemento o pantulong sa inyong pag-aaral ng module o pag-attend ng mga synchronous classes. So sa mga teachers po na kasama natin, pwede nyo pong i-screenshot ito yung akin pong ipapakita para po alam po ninyo kung kailan po ninyo pwedeng ipapanood sa mga mag-aaral po ninyo yung mga session po natin. Yung number po sa kaliwa, yan po yung nagpapahiwatig ng kung anong linggo yung ipapakita po nating sesyon na may partikular na paksa. Halimbawa, para sa unang sesyon, ngayon yon, karunungang bayan at paghahambing po tayo para sa ikalawa, pagpapakahulugan sa mga masining na pahayag o yung mga matatalinhagang pahayag. Ikatlo, para sa ikatlong linggo, yung pagsusuri ng sanhi at bunga. Para sa ika-4 na linggo, mga hudyat sa pagpapahayag ng sanhi
at bunga. So screenshot nyo na po yan para may reference po kayo kung ano pong episode o session ang nais ninyo ipapanood sa mga mag-aaral bilang pantulong po sa inyong pagtuturo. Sa mga student, pwede nyo rin i-screenshot yan para updated kayo anong susunod na topic o mga paksa natin. Sa ikalimang linggo, mga teknik sa pagpapalawak ng paksa. Sa ika-6, mga hakbang sa pananaliksik. Sa ikapitong linggo, ang pagsasaayos ng datos. At sa huling linggo, yung ika-8, malamang meron pa tayong kulminasyon sa huling linggo natin, yung pagsulat ng resulta ng pananaliksik. Ayos ba yun? O, syempre dahil unang session natin, unang episode natin, katulad ng isang normal na klase o katulad ng face-to-face na klase natin, dahil alam kong miss na miss nyo na, meron din tayong mga panuntunan, mga rules na kailangang sundin. Ayos lang ba? May rules tayong dapat sundin para masigurado natin na matututo ang lahat. So meron tayong 3 M na susundin sa ating pagdalo sa mga klase ni Ginoong Ronel sa Filipino 8 at gayon din kapag kasama na natin yung surprise ko sa inyo mamaya na bago nating makakasamang tutor. So ano yung 3 M na yan? Unang M, magtala. Kinakailangan yung magtala, lalo na yung mga mahalagang impormasyon. Kaya siguraduhin na meron kayo dapat panulat at papel sa inyong tabi kung may mga mahalagang impormasyon na kailangan ninyong maitala. Alam nyo, mas madaling matandaan kapag itinatala nyo yung mga bagay-bagay para hindi nyo kagad malimutan. Bagaman, pwede nyo rin panoorin yung replay nitong ating session para mas maging mas tumatak sa isip ninyo yung mga pinag-aaralan natin. Ikalawa nating M? Ang ikalawa nating M ay mag-komento. Napakahalaga nito ha. Tuwang-tuwa ako sa mga makabayang mag-aaral natin na laging nagko-komento. Sige nga, mag-comment nga kayo na ulit ng heart kung kayo ay nagnanais na tumupad sa ikalawang panuntunan natin, mag-komento. Kung may naisip kayo, mga nais nyong isagot sa mga gawain o tanong natin dito sa sesyon, i-comment nyo yan. Ilagay niyo dyan para mabasa ni Tutor Ronel. O kung may mga nais kayong sabihin, kahit joke o pabate, o may nais kayong sabihin sa akin, huwag kayong magpipigil. Huwag lang syempre yung mga masasamang salita, yung mga hindi magagandang salita. Huwag lang yon. Pero kung anong nais nyo sabihin sa akin, nais nyo tumawa, nais nyo magpatawa, nais nyo magbahagi ng iba pang kaalaman, ay pwedeng-pwede nyo yang i-comment sa ating comment section. Ayos ba yun? May mga tumutugon na. Tuwan-tuwa ako sa mga mabilis tumugon sa mga patanong at pa-comment ni Tutor Ronel. Ayan, mahusay. At ang panguling M natin, magsaya o mag-enjoy. Naniniwala si Tutor Ronel na pinakamabisa ang pagkatuto kung tayo ay nag-e-enjoy. So masangayon ba kayo? Hindi ba't mas madaling matutuhan ng isang bagay kapag masaya ka, kapag gusto mo yung ginagawa mo? Kaya ang hiling ko sa inyo, mag-enjoy lang tayo, huwag masyadong seryosohin, huwag masyadong maging mabigat yung damdamin, huwag masyadong dibdibin yung mga aralin natin. Dahil ako, kasama yung bago nating surpresa mamaya, sinikap namin na gawing masaya, interaktibo, at talagang kapanapanabik yung bawat sesyon natin. Lalo pat, gamitin niyo yung hashtag Itulay Level Up. Mas pinalakas, mas pinalawak na ang Itulay natin ngayong school year. Kaya sisiguraduhin natin na mag-e-enjoy kayo sa mga session natin. Ayos ba yun? Kung ayos yun, mag-heart naman sa comment section dahil hindi na natin patatagalin pa. At kahit unang linggo natin magle-lesson na tayo. Sir Ronel, bakit magle-lesson na agad? Alam ko na sa inyong mga schools, nag-umpisa na rin ang unang linggo. At alam ko may pinag-aaralan na kayo, kaya hindi tayo magpapahuli. Diba? Pag-aaralan na rin natin yan, natutulungan ko kayo mas maunawaan yung mga aralin may kinalaman sa ating paksa. Kaya handa na ba kayo? Simulan na natin. Meron tayong gawain. Unang gawain natin ay pinamagatan nating pahayag ko, dugtungan mo. Simple lang ang panuto ng gawain ito. Dudugtungan mo lang yung mga pahayag na nakikita mo sa screen. O babasahin din yan ni Tutor Ronel. At ang kinakailangan mo lang gawin, dugtungan mo lang base dun sa pagkakaalam mo o kung ano yung naaalala mo, may kinalaman dun sa pahayag na yun. Ayos ba yun? Ayos ba yun? Sige, kung handa na kayo, bibigyan ko lang kayo ng mga 3 segundo hanggang 5 segundo para mag-comment dahil maiksi lang naman ito. Kaya kung handa na, simulan na natin. Unang bilang, aanhin pa ang damo. Pat lang, buti ko na masabi yung sagot.
Anong sagot dyan sa una nating gawain? Pahayag ko, dugtungan mo. Unang bilang natin, aanhin pa ang damo. Ano kaya ang sunod dyan? Aanhin pa ang damo kung naka-carpet na kayo. Aanhin pa ang damo kung ang bakuran ay sementado. Yan ba? Ano ang tama? Anong pagkakaalam niyo dyan sa pahayag na yan? Aanhin pa ang damo. Patlang, wala pa ako nakikitang tamang sagot ha. O, comment na. Anong tamang sagot dito? Baka medyo may delay tayo. Ayun, may sumagot na. Ang galing. Una si Gabriel Kirobin. Mahusay. Sabi niya, kung patay na ang kabayo. Tingnan nga natin kung tama si Gabriel. Ang tamang sagot ay, kung patay na ang kabayo. Naks! Galing! Akala ko, aanhin pa ang damo kung bakuran nyo ay sementado eh. No, may ibig sabihin yan. Alam nyo ba ibig sabihin yan? Parang ibig sabihin nito eh, aanhin mo pa yung isang bagay kung wala na o huli na ang lahat o hindi na maaaring magamit pa yung isang bagay. Naintindihan? O, maraming mga sumagot din. Si Mark Isabelo, Gabriel, very good, mahusay. Mark, o yung iba hindi sumasagot, di ba? Panuntunan natin na mag-komento sa mga tanong ni Ginoong Ronel. Ikalawang bilang, nagtago si Pedro. Patla. Ano kayang dyan? Ano kayang sagot dito sa pahayag? Pahayag ko, dugtungan mo, bilang dalawa. Nagtago si Pedro, anong kasunod? Nagtago si Pedro, hinanap siya ni Juan. Ayan, nasa na yung mga sumasagot natin. Mga makabayan mag-aaral ng grade 8 sa mga parents, pwede din po sumagot kung alam niyo yung sagot. Pati po sa mga teachers natin. Magandang hapon po. Anong sagot? Nagtago si Pedro patlang. Ano? Sige nga, medyo matagal na yung sagot natin. Mukhang may delay. Kaya sasabihin ko na ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay nakalabas ang ulo. Uy, alam nyo ba to? Baka di nyo na alam to ha. Ito ay isang bugtong anong sagot dyan? Nagtago si Pedro. Anong sagot ni Gabriel? Nakalabas ang ulo. Tama. Sabi ni Marian, labas din ang ulo. Pwede din. Sabi ni Daisy, ano to? Tumago si Pedro. Nagtago si Pedro, tumago si Pedro. Mukhang iba yun Ano ang sagot dito? Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Ang sagot ay pako. Familiar pa ba kayo dyan sa mga bugtong? Mukhang hindi na. Sabi ni Nins, naiwan ang ulo. Saan naiwan? Siguro pwede din yun, pero ang pinakatama ay nakalabas ang ulo. Yan, sabi ni Nins, pako. Very good, mahusay. Sabi ni Daisy, pako. Ikatlong bilang tayo. Pahayag ko, dugtungan mo bilang 3. Nagsusunog ng patlang o nag-aaral ng mabuti. Nilagyan ko ng clue kasi baka hindi kayo familiar. Sabi ni Gabriel, bugtong po yan, tutor Ronel. Tama, sa'yo bugtong. Na ang sagot ay pako. Sa ikatlong bilang, ano naman kaya itong hinihingi sa patlang natin? Nagsusunog ng patlang. Ano ba? Sinusunog? Mga papel? Nagsusunog ng basura? Uy, bawal magsunog ng basura. Nakasasama yan sa kalikasan natin. Anong sagot? Nagsusunog ng patlang o nag-aaral ng mabuti. O sasabihin ko na ang sagot ha. Ang sagot ay ng kilay. Ano kayang ibig sabihin niya? Literal ba na kilay? O tama si Gabriel, kilay daw? Anong ibig sabihin kapag nagsusunog ng kilay? Hindi literal na nagsusunog ng kilay. O mamaya, nakita ko kayo, nagsusunog kayo ng kilay ha. Delikado yon. Ang ibig sabihin natin ng nagsusunog ng kilay ay nag-aaral ng mabuti. Mamaya, mas tatalakayin pa natin yan. Yung mga ganyan. Ika-4 na bilang. Konti na lang. Patlang masaganang buhay ang sukli. Parang mahirap to kasi parang hindi to familiar masyado sa inyo. Sige nga, may makakasagot kaya nito. Ika-4 na bilang, masaganang buhay. Patlang masaganang buhay ang sukli. Sige nga. Uy nga pala ha, yung pinaka-aktibo natin sa yung pinaka-aktibo nating mag-aaral sa huling sesyon ay bibigyang pagkilala natin sa susunod na sesyon para mas mahikayat kayo na magkomento. Ipopost natin yung account kung sino yung pinakamaraming nasagot, pinaka-aktibo sa susunod na sesyon bilang pagkilala
sa inyong pagiging aktibo. Kaya sumagot kayo para ma-feature, maitampok kayo sa susunod na episode. Sagot! Nag-aaral lang mabuti, pwede kaya yun? Oo, pwede rin yung nag-aaral lang mabuti, pero ang tamang sagot natin ay ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sagot. Sumasangayon ba kayo? Tama nun, di ba? Kapag mabait ka, pag mabuti kang tao, malamang, magiging masagana ang buhay. Ibabalik sa'yo yan, ng mundo yung kabaitan mo, susuklian. Malamang, higit pa o doble pa. O, panghuli na tayo. Ito, madali lang to. Kung ano ang puno, patlang. Kung ano ang puno, anong sagot? Yun din ang tangkay. Ano kaya sagot dito, mga makabayan mag-aaral ng grade 8? Kung ano ang puno, patlang. Kung ano ang puno, yun din ang sanga. Familiar ba kayo dito? Naabutan niyo pa ba ito? Ayun, ang bilis talaga ni Mark Isabelo. Sabi niya, number 5, kung ano ang puno, siya din o siya rin ang bunga. Ayos ba yun? Tama ba yung sagot niya? Siya rin ang bunga. Ano kaya ibig sabihin yan? Sa madaling salita, di ba parang may pinagmanahan? Kung ano ang tatay, yun din yung anak. Kung ano yung nanay, yun din yung anak, di ba? Kasi kung ano yung puno, yung pinagmulan, yung pinagmanahan, yung pinanggalingan, yun din yung katangian na makukuha ng bunga. Sinasabi yan kapag parang yung anak nagmana sa magulang. Sinasabi ang pahayag na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ngayon, sa lahat ng tinanong sa inyo ni Tutor Ronel, ano sa tingin nyo ang tawag sa mga pahayag na ito, sa mga salita na ito? Ano kaya ang tawag sa mga pahayag na na hinulaan ninyo, sinabi ninyo, tinukoy ninyo yung kabuuan ng pahayag? Ano kaya ang tawag dyan? Ang tawag natin sa mga nabanggit sa una nating gawain ay karunungang bayan. Maaari niyong itala karunungang bayan. Tandaan na may gitling yan at kapag sinulat niyo na hindi nasa malalaking titik, ay maliit na titik bilang yung salitang bayan. O tandaan, mga nabanggit natin ay karunungang bayan. Isa-isahin natin. Bigyan muna natin kahulugan ang karunungang bayan. Ito ay tumutukoy sa mga alamat, bugtong, salawi, kahit iba pang anyo ng katutubong panitikan na mapaghahanguan natin ng sinaunang paniniwala o halagahan. Ibig sabihin, ang karunungang bayan ay nagmula pa kanino? Sa ating mga ninuno, sa mga katutubo na malamang bago pa dumating ang mga Kastila, nang sakupin tayo noong 1500s, ay meron ng umiiral ng mga karunungang bayan. Kadalasan daw sinasabi na ito ay pasaling dila o nagpapasa-pasa sa iba pang mga kabahagi ng lipunan sa pamamagitan ng pagkukwento, pagsasambit, o pagpapasa sa pamamagitan ng bibig o pakikipag-usap. Ayan. At ito yung patunay na tayong mga Pilipino, bago pa man tayo magkaroon ng mga mananakop o bago pa man dumating mga mananakop na Kastila, ay patunay na mayaman ang kultura natin sa ating kapuluan. Ibig sabihin, yung mga umiiral na pangkat etniko dito, hindi totoo na yung sinasabi nila na para tayo mga barbaro na dinatdan dito, hindi totoo. Dahil meron nga tayong, biruin nyo, karunungan. Hindi lang basta kaalaman, mas malalim. Sinasabi sa atin, karunungan. At dahil ito nga ay pinaniniwalaan ng karamihan, ito ay tinawag na karunungang bayan. At hanggang ngayon, marapat na balikan natin ano-ano kaya yung mga karunungang bayan na ito. O tingnan nga natin, ang unang karunungang bayan na tatalakayin natin ay bugtong. Ano nga ba ang bugtong? Ito ay isang uri ng palaisipan na nasa anyong patula. O ibig sabihin, kapag patula, merong tugma at sukat o kadalasan magkatugma o parehas ang tunog ng huling pantig sa dulo ng bawat taludtod. Ang mga bugtong ay kadalasang patungkol sa pag-uugali o mga pang-araw-araw na buhay o mga bagay o gamit na makikita sa paligid. So ibig sabihin, kahit ano sa paligid natin, pwede nating gawing bugtong. So dahil ito ay palaisipan, paano po ba ang mechanics, Tutor Ronel, para makapagbugtong tayo, makapagbugtungan tayo? So ang kadalasang ginagawa dito, mga makabayan mag-aaral, ilalarawan mo yung napili mong bagay o kahit ano sa paligid mo
sa pamamagitan ng hindi tuwiran o hindi tiyak ng mga katangian. Ibig sabihin, mga hudyat o clues lang, mga clue lang yung ating ibibigay upang hulaan ng ating kabugtungan kung ano yung tinutukoy natin. Maliwanag? Na-imagine nyo na ba? Siguro may ideya naman na kayo tungkol sa bugtong, di ba? Pero sa mga wala, na-imagine nyo na ba kung paano, naiisip nyo na ba kung paano gumagana ang bugtong? So, ibig sabihin, magpapahula ka ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsasabi ng katangian. Pero bubuuin mo sa paraang patula. Ibig sabihin, dapat nag-rhyme o dapat magkatunog yung huling pantig ng bawat taludtod sa gagawin para mas madulas kapag sinambit natin, mas magandang pakinggan, tsaka mas nakapangahamon sa isip, di ba? At bago tayo pumunta sa halimbawa, nais kong bigyang pansin ninyo na alam nyo ba na ang bugtungan ay ang anyo ng libangan ng ating mga ninuno noong panahon ng mga katutubo, panahon ng pamayanan, bago pa tayo masakop ng mga Kastila. O so kung ngayon, ano nang pastime ninyo? Ano na bang libangan nyo ngayon? Di ba? Mga social media, cellphone. Noon, ang kanilang pastime o libangan, magpasa hanggang ngayon, may mga Pilipino pa rin na itong hilig na libangan, magbugtungan, maghulaan ng mga kanya-kanya nilang bugtong. O, sagutan nyo nga itong mga bugtong na inihanda ni Tutor Ronel. Kung mahuhulaan nyo ba ito, sige nga. O, bugtong. Dumaan ang hari, nagkagata ng mga pari. O ano kaya ito? Dumaan ang hari, nagkagata ng mga pari. O sabi natin kanina, hindi literal o hindi tiyak. O, hindi literal na may paring nagkagata. Ang hirap naman siguro no, si father nakipagkagata. Tapos may hari, wala naman ang hari ngayon. Ano kayang sagot sa bugtong? Ano kaya nilalarawan nito? Ang bilis ni Daisy, ang tamang sagot ay zipper. Nice, galing. Mahusay, sunod. Ito naman. Isang hukbong mga sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Napapansin niyo magka-rhyme o magkatunog yung huling linya. Kailangan lang siguro isaayos yung nasa screen natin. Pero yung hangganan ng unang linya ay doon sa sundalo. Tapos katunog niya yung ulo. Nakuha niyo? So maganda pakinggan. Isang hukbong mga sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Ganda. Sagot ni Mark ay posporo. Posporo nga ba? May iba po ba kayong mga sagot? Ang tamang sagot ay walis tingting. Kasi di ba yung mga walis tingting kapag tinali yung ulo nila, yung taas na bahagi, dikit-dikit. Medyo nakapangahamon talaga to ng mga isip. Kasi minsan akala mo yun na. Hindi pa pala yun. Panghuli, nakayuko ang reyna, hindi nalaglag ang corona. Magkatunog ulit, reyna, corona. Ano kaya sagot dito? Hindi literal na corona yan, crown. Isip kayo, ano ba yung mga mukhang may crown o corona? Pwedeng prutas, pwedeng bagay, o kahit ano na nakikita sa paligid. Ang tamang sagot ay bayabas. Di ba yung bayabas, yung dulo ay yung nasa babang bahagi? Parang crown o corona. Kaya kahit nakataob, nakapailalim yung corona na yun, hindi daw nalalaglag, sabi ng bugtong. Kasi nasa ilalim. Nakalagay yung makikita yung corona na yun. Ayos ba? Pwede kayong gumawa ng mga modernong bugtong. Kailangan nyo lang gawin ay sundin yung mga tagubilin ko kanina. Kailangan nilalarawan yung nais nyong pahulaan. Pero syempre, wag tuwiran, wag tiyak, wag literal. Pwede nyong gawan o isipan ng mga palabok o pwede nyong lagyan ng mga pampagulo para mas mahirap hulaan. At syempre, ito ay nasaan yung patula. May sukat dapat at may tugma. Kailangan mas maganda kung magkatunog yung dulo. Marami pa akong bugtong, kaso kukulangin tayo sa oras. Ayan. Sana nasiyang kayo sa bugtungan natin. Dako na tayo sa susunod. Ang susunod natin ay ang salawikain. Ano naman ang ibig sabihin nito? Nagsisilbi itong butil ng karunungan at itinuturing na batas o tuntunin ng kagandahang hasal ng ating mga ninuno. Kadalasan nagtataglay ito ng sukat at tugma at sinasambit gamit ang matatalinhagang salita. Binigyang diin ko na o pinakapal ko na yung titik ng mga susing salita. Ano yung mga susing salita natin? Kagandahang asal. Kailangan, para masabing salawikain, dapat nagtuturo ng kagandahang asal. Sa katunayan, sa panahon ng ating mga ninuno, sa panahon ng katutubo at pamayanan, ay ito talaga yung sinusunod nilang mga tuntunin o batas may kinalaman sa
mga mabubuting gawin, yung mga do's and don't, yung mga dapat at hindi dapat gawin. Pero syempre, dahil tayo ay mga masisining, di ba, na mga may lahi tayo ng pagkamalikhain, hindi lang basta kagandahang asal. Isinulat at binuo nila yan ng may sukat at tugma. Kaya mapapansin nyo dyan, magkakatunog din yung dulong pantig o iisa lang din yung tunog ng dulong pantig o nahati din sa mga linya. At ang pinakatampok sa salawikain matalinhaga yung pagkakasabi. Ibig sabihin, hindi literal gumagamit ng mga tayutay, simbolismo, o mga pahayag na nagpapahiwatig lang, ngunit hindi direktang sinasabi yung nais ipahiwatig. Ibig sabihin, mga makabayang mag-aaral, kailangan nyo pang isipin ano kayang ibig sabihin o na anong kagandahang asal ang nais ituro ng salawikain na mababasa o maririnig ninyo. Okay? Para subukin ko yung inyong pagsusuri kung malalaman nyo ba anong ibig sabihin ng salawikain. Tignan natin yung mga halimbawa natin. Unang halimbawa, ang lumalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Kung lumalakad ng mabagal kung matinik ay mababaw. O makita ninyo, ano yung mga katangian natin? Una, merong sukat at tugma. Magkakatunog yung dulo na mga pantig o mga syllables. Matulin, malalim, lumakad ng mabagal kung matinik ay mababaw. Tingnan natin, literal ba? Literal kaya ang kahulugan o matalinhaga? Siguro matalinhaga. Kung bakit? Kasi hindi naman siguro literal na pag naglakad ka, matitinig ka. Panghuli, natuturo ba ng kagandahang asal? Ano bang ibig sabihin ng salawikain na ito? Suriin natin, ang lumalakad daw ng matulin, kung matinig ay malalim. Ano kaya ang tinutukoy dun sa paglakad ng matulin? Marahil ang tinutukoy ay, yung maaring mga desisyon sa buhay. Kapag daw padalos-dalos, kapag matinik o masaktan, malalim, ibig sabihin, matindi yung magiging epekto. Pero kapag mabagal, pinag-iisipan, nag-iingat, kapag matinik ka, masaktan ka man, mababaw na. Hindi ka masyadong masasaktan. Naintindihan ba? So nakita yung tatlong katangian ha. Una, may sukat at tugma. Pangalawa, ano yung pangalawa? Matalinhaga, hindi literal. At ikatlo, ano yung ikatlo? May kabutihan o kagandahang asal na ituturo. Tingnan pa natin yung ibang halimbawa. Kapag isinuksok, may madudukot. Patuladin yung anyo niya, yung anyo nito, matalinhaga, kasi hindi naman literal na kapag may sinuksok, may madudukot. Siguro sa ibang pagkakataon, literal yan. Kasi kapag may sinuksok pa nga naman, may madudukot ka. Pero yung kagandahang asal na naisipahiwatig ay hindi literal. Anong ibig sabihin yan? Diba? Kapag nag-impok ka, pag nag-ipon ka, sa oras ng pangangailangan, may makukuha ka. Sabi nga dito ni Gabriel Kirubino, huwag pong magmamadali sa bawat desisyon, pag-isipang mabuti po. Tama yun. Yan yung interpretasyon nung naaraang salawikain natin. Mahusay Gabriel. Sunod, kung walang tiyaga, walang nilaga. Literal ba na nilaga yung tinutuko? Hindi ba pwedeng adobo? Hindi ba pwedeng ibang tinola? Hindi ba pwedeng tinola? Kung walang tiyaga, walang tinola. Kasi yun yung paborito mong food. Kung walang tiyaga, walang kaldereta. Di ba pwedeng gano'n? Hindi kasi literal. Ang ibig sabihin lang dito, kung hindi ka magtsatsaga o hindi ka magpapakita ng pagsisikap, wala kang nilaga, wala kang makukuhang kapakinabangan, hindi ka gagaling, hindi ka magiging mahusay. Nakukuha yon? So, nandun yung lagi yung tatlong katangian. Matalinhaga, sukat at tugma, tsaka kagandahan. Maliwanag! Uy, may pa-hashtag kayo Hashtag Tutor Ron from Caloocan High School. Si Tutor Ronel ay galing ng Caloocan National Science and Technology High School o Calnatsay. Baka malito kayo Galing si Tutor Ronel ng Calnatsay. Mark Plato, nagbabalik ang ating isa sa mahusay na Chuti. Hello sa'yo. Malamang mga mag-aaral ko siguro ito mga nagko-comment. Hello sa inyo, hello sa inyo. Okay na tayo sa bugtong at salawikain. Nadako na tayo sa ikatlo natin, ang sawikain. Huwag malilito. Iba ang salawikain sa sawikain. Anong pinagkaiba? Ang sawikain, salita o parirala lamang. Doon muna tayo. Para di kayo malito, pag sawikain, maiksi lang. Okay? Sabi natin, salita o parirala. Ibig sabihin, ilang salita lang. Siguro mga 2-3 salita lang.
na sinasambit sa parang eupemistiko, patayo-tayo o idiomatiko na ginagamit kapag may gusto kang ilarawan pero ayaw mong gawing direkta o tuwiran yung paglalarawan mo. So, ibig sabihin, gagamit ka ng matatalinhagang pahayag na nagpapahiwatig ng gusto mong sabihin o nais mong ilarawan. Ulitin ko, wag malilito. Sa lawikain, mahaba yun kasi patula, may mga linya na sinusunod. Kapag sa wikain, maiksi lang. Maliwanag? O, para di kayo malito. Dahil ito ay mga salita o parirala lamang. Anong nais o anong layunin ng sa wikain? Maglarawan sa paraang matalinhaga o hindi tuwiran. Para mas maunawaan, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, kamay na bakal. O, di ba? 3 salita lang. Yan yung sa wikain. Naglalarawan yan ng isang bagay o isang katangian. O, ano ba ibig sabihin ng kamay na bakal? Sige nga, paki-comment. Yung kamay na bakal ay nagpapahiwatig ng pagiging mahigpit o pagiging stricto. Di ba? Ginagamit natin yung kamay na bakal upang ipahiwatig yung mga mahihigpit, magpatupad ng batas o ng mga panuntunan. Ano pang halimbawa? Balat sibuyas. Anong ibig sabihin natin ng balat sibuyas? O, ano naman yan? Yung, di ba, pag balat sibuyas, madali kang maiyak, di ba? Pag naghihiwa ka ng sibuyas, so kaya pinapahiwatig niya. Siguro yung mga sensitibo na tao, tama? Ano pa? May bulsa sa balat? Ano kaya ibig sabihin yan? Bulsa sa balat naman, nangangahulugan na medyo matipid o sa iba pa nga, ang sabi nila, kuripot. Ano pa? Pinag-isang dibdib. O hindi literal na naging isa yung dibdib ng dalawang tao. Kapag sinabi natin pinag-isang dibdib, ikinasal. Maliwanag. At panghuli, malikot ang kamay. O ano kaya ibig sabihin pag malikot ang kamay? Hindi literal na yung kamay gumaganyan-ganyan, di ba? Saan napupunta? Ang ibig sabihin yan ay kumukuha ng hindi sa kanya. Medyo negatibong katangian pala yan. Maliwanag? Sa katunayan, pwede naman kayong umisip ng mga sawikain. Sinasabi sa atin na kadalasan daw, pumili ka lang ng katawan, ng bahagi ng katawan ng isang tao, tapos pag may dinugtong ka, kadalasan nagiging sawikain yun. Halimbawa, ulo. O, anong mga merong sawikain sa ulo? Matigas ang ulo. Anong ibig sabihin nun? Hindi literal na matigas, kundi ayaw sumunod. O, kamay. Ano sa kamay? Kamay na bakal, malikot na kamay. Ano pa? Daliri. Ano sa daliri? Daliring kandilang daliri. Ibig sabihin, magaganda yung daliri. Paa. Ano sa paa? Malikot ang paa. Mabigat ang paa. O, ano ibig sabihin na mabigat ang paa? Ibig sabihin, masakit manipa. Ang mga ganyan. Maliwanag? Mata. Ano sa mata? Kisap mata. Mabilis, ibig sabihin. At marami pang iba. So, ibig sabihin, ang tatandaan nyo lang dito kapag mga salita o parirala lang na ginagamit upang maglarawan ng isang bagay o katangian sa pamamagitan ng hindi tuwiran o hindi direktang paraan, matalinhaga, gumagamit ng mga tayutay, simbolismo, sa wikain. Pusong mamon, pusong bato, sa puso pala ang dami, no? Mga halimbawa natin. Mahusay, Ayesa. Tsaka, hello po. Tutor Donna. O, tengang kawali, ang dami nyo palang alam eh. Sa mga bahagi ng katawan, marami talaga yan. O, ano pang nyo? Butas ang bulsa, ibig sabihin walang pera, sabi ni Gabriel. Makapalang palad. Husay nyo ha. Tutuwa ako. O, so nakikita nyo na yung ibig sabihin ng sawikain. Kaapat natin ay ang kasabihan. Baka malito kayo sa pagitan ng kasabihan at salawikain. Ano bang pinagkaiba? Sinasabi sa kasabihan na pahayag na nagbibigay din ng pangaral. Di ba ganun din yung salawikain, Tutor Ronel, nagbibigay din ng pangaral. Ano sinasabi? Gumagamit din ng sukat at tugma. May linya din siya, may taludtod din. O parang salawikain din yan, Sir Ronel o Tutor Ronel. Anong pinagkaiba ng salawikain at kasabihan? Ang magkakaiba yan sa panghuli. Dahil ang salawikain ay matalinhaga, subalit ang kasabihan ay tuwiran. Hindi mo na kailangan mag-isip. Dahil kung ano yung sinasabi ng kasabihan, yun na mismo yung pinupunto ng kasabihan. Maliwanag? Ang ibang tawag sa kasabihan ay kawikaan. Nakalimutan ko sabihin kanina yung sa wikain, tinatawag din yung idioma. Samantalang kasabihan, tinatawag din kawikaan. Naintindihan? So ulitin ko, kahalintulad lang din ang salawikain ng kasabihan. Anong pinagkaiba?
Ang salawikain, matalinhaga. Ibig sabihin, gumagamit ng mga malalalim, tayutay, simbolismo upang ipahiwatig yung kagandahang asal. Samantala, yung kasabihan naman, may sukat tugma din. Di ba? Tungkol din sa kabutihang pag-uugali. Pero, literal. Hindi mo na kailangan pag-isipan. Tuwiran yung pinupunto. Hindi na paligoy-ligoy. Wala nang simbolismo. Para mas maintindihan nyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa halimbawa ng kasabihan ay, ang malinis at maayos ay malapit sa Diyos. So kita natin, may tugma pa rin sa dulo ng mga pantig. Maayos, Diyos. Nasa parang, ano pa rin, may palugtod pa rin. Ano pa yung katangian natin kanina ng kasabihan? Sabi natin, may kinalaman sa kagandahang asal. Ano bang kagandahang asal na tinuturo dito? Pagiging malinis at maayos. Sabi, pagiging malapit daw yan sa Diyos. Pero meron pa bang mga malalim na pakahulugan? Wala. Di ba yan na yun mismo? Sinabi na sa'yo. Hindi mo na kailangang pag-isipan. Maliwanag? Maliwanag? Medyo iwawasto natin yung mga nasa halimbawa ha. Kasi yung mga binibigay sa halimbawa, sa lawikain yan. Halimbawa, yung halimbawa ni Mark Platon, sa hinaba-haba ng posisyon sa simbahan din ng tuloy. Di ba? Yan ay hindi literal. Ibig sabihin matalinhaga yan. Sinasabi yan kapag ang haba ng proseso, doon din naman pala ang punta, hindi literal na sa simbahan ng tuloy. Di ba? So ibig sabihin, kung matalinhaga yan, ano yan? Sa lawikain yan. Kapag kasabihan, hindi mo na kailangang interpret o bigyan pakahulugan. Direkta na. Ayun, very good, Mark Platon. Ang pagsasama ng maluwat ay pagsasama ng tapat. Ayan, wala ka nang i-interpret dyan. Malinaw ang sinasabi, pag nagsama kayo ng tapat, with honesty, may katapatan, magsasama kayo ng maluwat. Naiintindihan? Pero may sukat at tugma pa rin, patula pa rin ang anyo, at syempre may kagandahan asal. Iba pang halimbawa, kumain tayo ng gulay upang humaba ang ating buhay. May rhyme pa din sa dulo, may parehas na tugma sa dulong panty, gulay, buhay. At nagtuturo din ng anong mabuting gawin pagkain ng gulay. Pero literal, kumain ka ng gulay, hahaba ang buhay. Maliwanag? Ano pa? Last, ang kapalaran hindi man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akit. So may kinalaman naman ito sa kapalaran. Kahit di mo daw hanapin ang kapalaran, kusang darating sa'yo ang isang bagay. Literal, wala nang ligoy pa. Maliwanag? Alam nyo kung saan yung kadalasan naririnig tong kasabihan? Alam nyo kung saan? Una sa matatanda, ayan, kapag pinapayuhan tayo ng mga medyo lolo-lola natin o nakatatanda sa atin, kadalasan may mga kasabihan yung baon. At pangalawa, saan yung kadalasan naririnig yung kasabihan? Di ba sa mga pageant? Di ba, Little Miss Philippines, di ba, ang batang makulit, di ba, gano'n. May mga kasabihan sila. O kahit nga ngayon sa mga palabas, sa mga variety show tulad ng Itbulaga, di ba may pakasabihan pa na ginagawa. Doon yung kadalasan naririnig. Pero, karunungang bayan yan. Ibig sabihin, patuloy na nagagamit natin yung karunungang bayan. Meron pa tayong iba, pero yun yung unang apat, yun yung pinakatampok natin. Tignan nga natin yung ibang halimbawa bago tayo tumungo sa susunod. Sabi kasi dito, halimbawa, may nakita ko yung kay Gabriel, kapag makitid ang kumot, matuto kang mamaluktot. Tanong, literal ba yon na kapag tungkol yun sa kumot, yung pahayag na yon? Literal ba? Di ba ang sinasabi no, matuto magtiis? Pero literal ba na kumot yung tinutukoy? Hindi, di ba? So, ibig sabihin matalinhaga. O ano yon? Kasabihan ba yun o sa lawikain? Sa lawikain. O, tingnan pa natin yung mga halimbawa. May nakita akong maganda Yung kay Ace McLendel, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Pasok yun kasi may tugma, may kagandahang asal, tapos literal, kasabihan yun. Mukhang naintindihan nyo na, dako na tayo sa iba pa. Meron din tayo karunungang bayan na palaisipan. Palaisipan naman, mabilis na lang to kasi mas tampok yung unang apat. Palaisipan naman, hindi kailangan na ito ay may sukat o tugma tulad ng bugtong, pero kadalasang ito ay humahamon sa isip natin. Madalas dito pampalipas oras dahil parang tanungan ito parang susubukin mo kung malalaman niyo ba yung sagot sa pamamagitan ng mga pinag-isipang palaisipan. Anong mga halimbawa nito? Meron akong palaisipan sa inyo. Makinig may tatlong magkakapatid na babae. May kasabihan,
na kapag daw natulog ka, o may pamahiin na kapag daw natulog ka ng basa ang buhok, pag kinabukasan, mabubulag ka. O may pamahiin na ganyan, di ba? Pag natulog kang basa ang buhok, pagising mo kinabukasan, mabubulag ka. May 3 magkakapatid na sabay-sabay naligo sa gabi, sabay-sabay nagbihis, at sabay-sabay natulog. Pero pagising nila kinabukasan, 2 lang yung nabulag, yung isa nakakakita. Bakit ganon? Sige nga. Narinig nyo na ba yung palaisipan na yan? Actually, mapapanood yan sa isa sa session natin sa DepEd TV. Mamaya yung area ng 3:05. So pagkatapos nyo dito, pwedeng doon naman kayo dumiretso, mga grade 8 natin. Ulitin ko yung kwento ha. May kasabihan na kapag may pamahiin na kapag doon natulog ka ng basa ang buhok, magigising ka na bulag. May 3 magkakapatid, sabay-sabay naligo sa gabi, sabay-sabay natulog. Pero kinabukasan, 2 lang yung nabulag, yung isa nakakakita. Bakit nakakakita yung isa? Doon sa 3 magkakapatid na babae. Ang sagot ay dahil wala siyang buhok. Kalbo siya. Naisip niyo ba yon? Nasagot niyo ba yon? At marami pang ibang palaisipan. No? Magandang pala, rin yan libangan sa atin. Panghuli, yung bulong. Tutor Ronel, ano naman yung bulong? No, medyo seryoso tayo dito kasi may 2 uri ang bulong sa ating kulturang Pilipino. Yung unang bulong, yun yung ginagawa o sinasambit natin kapag meron tayong nais sabihin sa mga extraordinaryo o supernatural na mga elemento sa paligid natin. Sa magandang halimbawa dyan, yung kapag naglalakad kayo sa mga masusukal na lugar, anong sinasabi kadalasan ng mga matatanda o kahit ngayon sinasabi pa rin ng mga bata? Anong kadalasan sinasabi? Tabi-tabi po sa mga nunong nandito. Yung pagsasabi nun, isa yung karunungang bayan na tinatawag na bulong. Bumubulong ka sa mga supernatural o extraordinaryong mga elementong pinaniniwalaan sa paligid natin. Ay kalawa namang ginagawa sa kulturang Pilipino may kinalaman sa bulong, may kinalaman sa mga yumao. Bago daw yumao, ang ginagawa daw ng mga Pilipino bumubulong doon sa yumao habang siya ay nakahimlay para magbigay ng huling wish o huling hiling. Halimbawa, gabayan mo kami o lagi mo kaming titignan o aalalahanin. Para daw, pag napunta na halimbawa sa langit, matupad yung kahilingan na ibinulong doon sa nahimlay. Okay yon? Okay yon yung sa bulong natin. So yan lang naman yung hindi naman masyadong pinakatampok talaga natin yung 4, pero mainam na alam nyo rin yung 2 karunungang bayan. Palaisipan at bulong. Sabi ni Ayesa, lap trip daw yung yung 3 magkakapatid na babae. Kalbo pala yung isa. Panoorin niyo po yung DepEd TV episode 1 natin. Nandun po yung animation niya para ma-imagine niyo talaga anong itsura ng kalbo na kapatid na babae na hindi nabulag kasi kalbo siya. Okay, medyo overtime na tayo kaya bibilisan natin. Ang susunod nating gawain 2, ay pinamagatan nating alin ang naiba. Simple lang ang panuto ng gawain ito. Magpapakita ko ng 2 larawan sa screen. Ang kailangan mo lang gawin ay tukuyin ano yung pinagkaiba nung larawan. Ayos ba yun? So parang spot the difference. Ganun lang kadali. Kung sali kayo pag tingnan nga kung anong pinagkaiba ng 2 larawan na ito. Mahilig ba kayo sa mga ganyan? Sa mga dyaryo, madaming ganyan O sige, kada 3 segundo i-reveal ko ang ilan sa mga pagkakaiba. Yun na yung una. Yung isa may bilog, yung isa wala. Kayo, maghanap kayo. Mauunahan ko kayo niyan. Yun. Wala yung frame dun sa kabila. Sabi ni Jimenez, HL. HL ba? Yung picture daw, wala. Very good. Mahusay. Ano pa, mga makabayo mag-aaral? Yung oras di ba yung oras? Ang gagaling nyo, Aparador, sabi ni Nins. Ano meron sa aparador? Oo, yung aparador. Ito muna yung paso. Konti lang yung dahon ng isang paso. Yung hawakan ng cabinet, sabi ni Mark. Sige nga. Di ba pa rin Ayan. Yung libro. Napansin niyo ba yung libro? May star yung nasa kaliwa. Yung nasa kanan, walang star.
May ulap po sa... hindi ko nakita yung ulap sa bintana. Ang galing nun ha. Tingnan pa nga natin. Yung libro, magkaiba yung libro. Tama ba? Ano pa? Yung una, iba yung kulay. Ano pa? Yung prutas, may saging ata doon sa kabila. Yung sa libro, may puti. Oo, gagaling nyo talaga. At yung panghuli, yung sa aparado o sa drawer. Hindi ko nabilugan yung ulap. Hindi ko nakita. Ang gagaling nyo Oo, tama kayo. Sino yung nakahula ng ulap? Si Ace. Kulang ng isang una na blue. Ang gagaling nyo Sabi ni Kana, wala pong ulap. Mark, ulap. Rain, ulap. Oo, ang dami napansin nyo. Hindi ko napansin yung ulap. Okay, dahil ang gagaling ninyo, anong proseso ang ginawa ninyo para mahulaan ninyo kung ano yung wala dun sa isa at meron dun sa isa? Ang ginawa ninyo ay tinatawag na paghahambing. So marahil ay ginagamit nyo na ito sa inyong pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, pakikipag-usap. Pero tukuyin natin, ano ba yung dalawang uri ng paghahambing? Una, pahambing na magkatulad. So ginagamit natin ito kapag maghahambing tayo ng mga bagay na magkatulad. So ano yung mga salita na dinudugtong natin sa katangian o pang-uri o pang-abay na ginagamit natin para maipakita natin yung paghahambing ng magkatulad. Halimbawa dyan, mga panlaping magka, sing, sim, sin, magkasing, magsinga, pareho at kapwa. Sabi ni Nins comparison, sabi ni Gabriel, pinaghambing po. Mahusay. Halimbawa natin ng paghahambing na magkatulad, sa titig A, magkasing tangkad ang magkapitbahay na sina Kevin at Elson. Ibig sabihin, dahil ginamit natin yung panlapi na magkasing, nagpapahiwatig ito na parehas. Ibig sabihin magkatulad. So pag tinignan mo si Kevin at si Elson, magkasing tangkad sila. Parehas sila ng taas, ng height. Sa ikalawang, sa titig B naman, ang magpinsang sina AJ at Yana ay kapwa mahilig kumanta. Ginamit naman yung salita na kapwa. So, ibig sabihin, kapag tinignan natin yung interest nila sa pagkanta, pareha silang mahilig dito. Si AJ at si Yana. Magkatulad. Napakadali, di ba? Napakadaling intindihin. Samantala, sa kabilang dako naman, meron tayong tinatawag na paghahambing na di magkatulad. Ang pinaghahambing naman natin dito, ginagamit naman natin yung mga panlapi at mga salitang ito upang ipahiwatig na hindi parehas yung katangian. Maaring isa ay lamang at maaring naman yung isa ay kulang. Maliwanag? So pag-usapan muna natin yung palamang. So tinatawag natin itong paghahambing ng di magkatulad na palamang. Pinibigyang tuon sa paghahambing na ito yung nakahihigit. Maliwanag? Ang pinag-uusapan, mas higit siya. Ang pinakatampok na paksa na pinag-uusapan sa isang pangungusap na gagamit ng paghahambing na di magkatulad na palamang ay yung kalamangan niya. Kung bakit siya higit sa katangiang inilalarawan. Para mas maintindihan, tignan natin yung mga halimbawa, higit, labis, lalo, mas, dihamak. Halimbawa, ang pamumuhay sa lungsod ay dihamak na madali kaysa sa nayon. So ang tuon natin dito, saan daw lamang, sabi natin palamang, saan mas higit yung buhay sa lungsod kaysa sa nayon? Sa pagiging madali. So ibig sabihin, mas lamang yung lungsod sa pagiging madali kaysa sa pamumuhay sa nayon. Titik B, ang K-pop ay higit na tinatangkilik ng mga kabataan kumpara sa OPM. Okay lang naman tumangkilik sa K-pop, di ba? Pero wag din natin kalimutan yung OPM. Tingnan natin ang pangungusap. Ginamit ang salitang higit upang ipahiwatig na lamang ang K-pop may kinalaman sa pagtangkilik ng mga kabataan kumpara sa isa na OPM. So tandaan lang makabayang mag-aral kapag paghahambing na di magkatulad at palamang ang tuon ay kung ano yung nilalamang niya, kung saan siya mas higit. Samantala, yung pasahol naman, kabaliktaran. Ang tuon naman natin ay sa kung saan siya kulang o saan siya mas mababa. Kulang sa katangian. Kaya ginagamit natin yung mga salita o parirala na di gaano, di gasino, di masyado. Anong halimbawa natin dyan? Ang mga mangga dito sa Maynila ay di gaanong matamis kumpara sa mga manggang galing sa Guimaras. So ang tuon natin, mas mababa. Pasahol, ibig sabihin, mas mababa yung katangian niya. Mas may kulang sa kanya. Anong kulang sa katangian ng mangga? Pagiging matamis. Kaya ginamit natin yung salitang di gaano. Samantala sa titik B, ang klima sa Baguio ay di gaanong mainit kung ikukumpara sa gitnang Luzon. Ano yung mas mababang katangian na pinaghahambing natin sa titik B? Yung temperatura
sa Baguio at sa gitnang Luzon. Sinasabi na mas di gaanong mainit, sa init, katangian ng pagiging mainit, mas mababa yung sa Baguio. Naintindihan? So tandaan nyo lang, sa magkatulad, madali lang yon kasi magkasingsing at iba pa. At kapag sa di naman magkatulad, may dalawa lang yan, palamang at pasahol. Kapag palamang, nakatuon sa kalamangan. Kapag pasahol naman, nakatuon sa kakulangan. Naintindihan? May gawain tayo dito, pero dahil na kukulangan na tayo ng oras, siguro yung unang dalawa na lang ang sasagutin natin. Ayos ba yun? Piliin lang ang salita na angkop sa paghahambing sa bawat pangungusap. Unang bilang, higit na magkakasing tayo ang karunungang bayang taglay ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay magkakasi. Sige nga, sabay nga kayo sa akin sa pagsagot. Ikalawang bilang, labis na di masyado kahanga-hanga ang pinakitang talento ng unang kalahok kumpara sa sumunod na nagtanghal. Ano kayang tamang sagot? Tamang sagot ay di masyado. Ikatlo, na-reveal na kagad. Di gaano o higit na pinagpala ang may mabubuting kalooban kaysa sa kapwang walang pakialam sa kanyang kapwa. Kaysa sa walang pakialam sa kanyang kapwa. Anong tamang sagot? Syempre, higit na pinagpapala yung may pakialam. Kaya, higit na. Ikaapat, ang salawi kayo ni kasabihan. At kasabihan ay pareho o di gasino na nagtataglay ng mga aral. Syempre, parehong nagtataglay. Kasi magkatulad. At panghuli, ang bugtong ay mas o kapwa madaling unawain kaysa sawikain o idioma. Pwede natin pagkumparahin, sasabihin natin mas. Kasi may pahiwatig na salitang kaysa. Naintindihan ba? Naintindihan ba? Madali lang ito yung paghahambing. Magkatulad at di magkatulad at tatandaan nyo lang yung mga salita na kailangan yung gamitin upang ipahiwatig ang paghahambing na ito. Dito na tayo nagtatapos at syempre hindi natin pwedeng tapusin ang sesyon na ito nang hindi natin sinasagot ang lagi nating sinasagot na tanong sa bawat pagtatapos ng sesyon na bakit mahalaga. Bakit nga ba mahalagang pag-aaralan ng mga karunungang bayan, gayon din yung paghahambing na pinag-aaralan natin. Sinasabi natin, sasagutin natin ito sa paraang patula. Handa na kayo? Ang karunungang bayan sa bayan na igintong yaman, dapat balikan at pag-aralan, mapahalagahan at mapagyaman. Mahalaga talaga na mabalikan natin ang mga karunungang bayan na ito dahil ito ay yaman ng ating kultura at pagka-Pilipino. Ito ang bumubuo sa ating pagkakakilanlan at hindi natin dapat kalimutan. Sa kabila ng mga umiiral na pag-usbong ng teknolohiya, pag-unlad sa iba't ibang panig ng mundo, marapat na tayo ay may matibay na kaugnayan pa rin sa ugat na ating pinagmulan, lalong-lalo na may kinalaman sa kultura, wika at panitikan. Bago tayo magtapos, ito na yung surprise ko sa inyo mga makabayang mag-aaral. Handa na ba kayo? Ipakikilala na natin ang ating bagong makakasama sa ating programa sa Filipino para sa Baitang 8. Tuwing Miyerkules po yan, alas 2:20 hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga susunod na sesyon, may makakasama na tayong isang mahusay, makabayan, at modelong guro para sa asignaturang Filipino. Tinatawagan na natin para maipakilala ko sa inyo ang bago nating tutor mula din sa SDO Caloocan. Walang iba kundi si Tutor Mel. And virtual clap naman tayo para kay Tutor Mel, ang bago nating tutor sa Filipino A. Tutor Mel, nandiyan ka na ba? Ay, abangan natin si Tutor Mel. Batiin nga natin si Tutor Mel. Hello! Ayan na si Tutor Mel. Tutor Mel, kumusta po? Batiin niyo po yung ating mga makabayang mag-aaral. Ay, hello mga makabayang mag-aaral. Nananabik ako at nasisiyahan sa isang makabuluhang pag-aaral kasama kayo bilang makabayang Pilipino, makabayang kabataan. Ay, mga makabayang mag-aaral natin, paki-welcome natin si Tutor Mel dahil sa mga susunod nating mga sesyon ay makakasama na natin siya lagi-lagi sa mga bawat talakayan at bawat pag-aaral natin sa asignaturang Filipino. Tutor Mel, bago po tayo magtapos, ano po ba na yung mga maaasahan namin sa inyo sa mga darating na sesyon natin? Ano yung mga aabangan nila ng ating mga makabayang mag-aaral? Marami silang aabangan sa akin, Tutor Ronel. Talagang mananabik sila sa pag-aaral ng kultura, panitikan, at saka wika na kung saan ito ang magiging sandigan nila para mas makilala at mas matutunan nila ang wikang Filipino.
Kaya maraming salamat, Tutor Mel. At dito na tayo nagtatapos ngayon. Kilala nyo na kaming dalawa na makakasama nyo tuwing Miyerkules, alas 2:20 hanggang alas 3 ng hapon. Dito na po kami magpapaalam. Tutor Mel, kaya na ba nating mag-extra ng pakilala? Opo. Sige po. Yes, Muli ako si Tutor Mel, ang inyong gurong makabayan na laging nagpapaalala, ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! At syempre ako naman po si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Yun lang mga makabayan mag-aral. Paalam! Salamat!